Hi guys, ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano baklasin ang rotor ng L300. Ayan, ipapakita ko po sa inyo guys. Kapag nagbaklas po tayo niyan, kasama po ang kanyang wheel hub. Ayan, una po natin gagawin. Panoorin nyo lang po. Tinanggal ko nga po ang kanyang cap. At pagkatapos po ay tatanggalin natin ang isang lock. Ayan, tatanggalin lang po natin yan. Kapag natanggal na po, ay tatanggalin naman natin ang kanyang pinakanat. Ayan po. Ayan. At kapag natanggal na po natin, ay mahuhugot na po natin ang rotor. Kasama na po niyan ang bearing. Ayan, ganyan lang po kadali. Ayan. At syempre po, tatanggalin na natin ang rotor. Meron po yan 5 tornilyo na nakakabit. Yan. Kailangan po nating tanggalin yan. Mas madali po kung impact. Pero pwede naman po kung mano-mano. Ayan po. Ayan. Tingnan nyo lang po kung paano ko binabaklas para po matuto kayo. Ayan, pwede na po nating pukpukin at matatanggal na po yan guys. Ayan. At yan na nga po, ikakabit na natin ang kanyang bagong rotor sa wheel hub. Ayan. Kung paano po natin tinanggal, ganun din po natin ikakabit. Ibabalik po natin yung 5 nut. Ayan po, binalik ko na nga po sa kanyang spindle. Ayan, lagay lang po tayo ng konting grasa para naman smooth po yung takbo. Yung bearing po niyan, naripak na rin po natin. Ayan. Tapos, ilalagay na po natin dyan yung bearing at yung kanyang spacer. Ayan po. Siyempre po, huwag natin kakalimutang ilagay yung lock. Ayan po yung nut niya. At pag nailagay na po natin yan, higpitan po natin. Tamang higpit lang po yan guys. Yan. Make sure lang po na saktong higpit lang. Huwag naman sobrang higpit. Yan. At pagka okay na yung ikot, yan, double check po natin yung ikot. Kasi baka mamaya hindi gaano nakapasok yung wheel bearing. Ayan. Pagka okay na guys, lalagyan na po natin ng lock. Ayan po yung nagsisilbing lock niya para hindi matanggal yung kanyang wheel hub. Ayan po. Ayan guys. At pagkatapos nyan guys, ibabalik na natin yung cover. Pero bago natin ibalik, lalagyan natin ng grasa. Ayan. At dyan na nga po guys, ibinalik na po natin ang kanyang bracket. Yan po yung bracket ng preno. Yan. Kailangan guys, mahigpit po yung pag nilagay natin yung lock sa caliper. Kailangan mahigpit po yan guys. Lalong lalo na po yun doon sa bracket para hindi po siya kakalas.
Ayan. Prines ko na nga po yung piston kasi bago yung brake pads. Hindi po papasok yung bagong brake pads kapag hindi mo prines yung sa may caliper piston. Kailangan po pinipress yun. Ayan guys, at ibinalik ko na nga po yung dalawang lock. Ayan. At yan lamang po guys. Sana po ay may natutunan po kayo sa aking bagong video.